Hindi gano'n kaliit yung sahod ng Hungary, no? So ngayon kasi ang minimum wage na kasi ngayon ng Hungary, kung doon nagkakamali nasa. Hello, magandang kasing lahat. Ako si Purple O nagbabalik para sa usapang abroad, no, sa Hungary, sa Europe. Alright, ano bang pag-uusapan natin? So kasi marami kasi nagtatanong sa YouTube channel ko, no. So ito yung mga tinatanong nila. Yan. Okay. Ang sabi rito, maliit po ba ang 550 euro per month na sahod sa Budapest? No? So ito masasabi ko sa inyo. No? Malaki. Malaking malaki. Charot. Ito talaga nangyari dyan. No? So yung sinasabi nila sa Pilipinas, ng mga agency dyan sa Pilipinas, no? Either NYD, Grand Placement, marami na nagsulputang mga agency na nagpapalabas ng Pilipinas papunta rito sa Hungary, sa Europe, no. So, normally kasi ang pagkakaalam pa rin hanggang ngayon ng Pilipinas is ang minimum wage ng Hungary is nasa 550 euro, which is parang nasa 32,000 something ish lang yan, di ba? Pesos. Pero pagdating mo dito, hindi ganoon, no? Hindi ganoon kaliit yung sahod ng Europe, ng Hungary, no? So ngayon kasi ang minimum wage na kasi ngayon ng Hungary, kung doon nagkakamali, nasa 708 na yata. 708 euro. So ganon. So kung ko-convert mo yun, mga nasa 40 or something, more or less 50,000 ganon. Mga 50, 40 ganon. Basta. So teka lang, hindi pa yun ha. So hindi pa. So kasi dito, normally talaga, malaki na yung sahod dito, no? Depende na lang talaga sa employer mo or dun sa may handler mo, yung agency mo, kung magkano yung binibigay sa'yo. Pero pagka maganda-ganda naman kasi yung company na napasukan mo, sample natin si Samsung, ayan, hindi lang 550 euro or hindi lang 700 euro matatanggap mo. Aabot ka minsan ng 1,000 euro. So, pagka sinuwerte-swerte ka pa, mayroon kang mga overtime, maabot ka ng mga 1,400 euro, no? So, naabot ka na rin ng mga kulang-kulang 80,000, 70,000 sa sahuri mo. Yun. Mga 80,000 or 70,000 or mga 60,000 mahigit ang sasahuri mo pag ang anak mo dito is 3, no? So, yun pa, no? So, meron akong vlog tungkol doon. So, panoorin nyo to. Itong lalabas sa taas ko. Yan. Tungkol yan doon sa tax reduction, no? Yung anak mo, kasi pag 3 anak mo, free tax ka na talaga. Tapos pag 2, less ka ng 40,000 foreign, no? Pag isa anak mo, 10,000 foreign lang. So pag 4, 135,000 foreign yung malilis mo sa tax. So normally naman kasi yung yung tax mo hindi aabot ng hindi siya aabot ng 100 plus or 130,000 foreign, kasi kung average mo lang sumasahod ka lang ng mga 500,000 foreign or 600,000 foreign, yung tax mo hindi aabot naman ng 100 plus, no? Kasi yung tax kasi dito sa Hungary, dalawa yan. Mayroon tinatawag na talaga yung tax sa government, tapos mayroon tinatawag na SJJ, yung TB. Itong TB, ito yung natin, yung mga medical expenses natin, yung para yung sa health insurance, pagka nagkasakit ka or something, pupunta ka ng ospital, wala kang babayaran kasi binabayaran mo na siya bawat sahod mo. Tapos ito yung government tax, yung nagkakaroon ng less, no? Kaya ayun. Ako kasi average na tax ko lagi pag sumasahod ako. Naglaro lang lagi sa 81 hanggang 87,000 foreign. Ganon. So since less nga ako ng 40,000, so ang tax ko na lang is 47, 40 na lang yung tax ko. Kasi nga anak ko 2. No? So from 80 plus, naging 40 plus na lang. So ganon. No? Pero pagka ang anak mo is 3, yun, free tax ka na. No? Kasi kahit umabot ang tax mo ng 90,000, zero na yun. No? Kasi ang less tax kasi ng 3 anak is 99999, parang 100,000 foreign na rin yun. Alright. So, ganun lang naman yun, no? Tapos, ayun nga, balik tayo dun sa question na yun nga, pagka sinuwerte ka pa, kasi nga, okay naman na dito, no? So far, so good naman ako rito. Kasi, libre naman na yung bahay, meron kang pagkain,
libre wifi, yung bahay meron na ring kusina yan, meron na ring washing machine, meron na ring dryer. Yan. Kumpleto naman sa gamit, halos yung pero ibang accommodation kasi hindi sila kumpleto ng mga utensils like kutsara, kutsilyo, kawali. Dito kasi sa amin, kami yung bumili nung ganun eh. So, pero sa iba naman, hindi ganun sa mga hotel na katira, sa Budapest lalo. So, ayun no. Gagawa ko ng bagong content kasi tungkol pa rin to sa sahod, no. Legit naman, nagkaroon na kami, 1 year na ako dito, nakatanggap ako ng salary increase, no. Bukod sa salary increase, nagkaroon pa ako ng performance bonus increase. So, from 5%, naging 10% na ako. Tapos, plus 10% sa sahod ko. Kung sumasahod ako ng 400,000 foreign, magkano ba yung 10% nun? So, 40,000 foreign. So, magkakaroon pa ako ng plus 40. Di meron na akong 440,000 foreign. Pag 400 yung sinahod ko. Ganun na lang, no? Basta gagawa ako ng bagong video tungkol naman dun sa pag-increase, no? Kasi hindi kasi pare-pares ang increase namin, eh. So, binigyan ako ng mga kaibigan ko dito ng nung payslip nila, yung salary slip nila, pinakita ko. Ang laki ng diferensya. Merong 5 sa amin, swerte nakatanggap, no? Ang na-increase kagad sa kanila sa sahod nila, tumatangging na 11,000 pesos kagad, no? Ang laki ng increase sa kanila. So magkano rin yung 11,000 pesos? Parang 200 euro na rin yun, no? Ang laki nun. So sana Sir Jude Caranceja, sana nasagot ko ng maigi yung tanong mo, no? Saka yung mga nagtatanong pa dyan, ganito ba talaga yung sahod sa Hungary, no? So again, disclaimer hindi pare-parehas ang pasahod dito ng mga agency tsaka mga company. Pero sumusunod naman sila dun sa minimum wage, no? So swertihan ka na lang kung meron pa silang mga extra benefits, kaya tumataas yung sahod natin tsaka overtime. So ayun, hanggang doon na lang guys. Ingat kayo palagi, healthy, God bless. Sana nakatulong yung content tip ko, no? So ayun, magdadalawang taon na tayo dito. Ingat kayo palagi, healthy, God bless. Peace.